Paano nagka-classify yung mga single mother? Single mothers. Ay ano? Hindi, yun yung mga nabuntis na ayaw nilang matuloy yung pag-asawa. Wala naman sa Bible din yun eh. Pero single yun. Hindi nagpakasal eh, di single. Kaya may anak, kaya walang anak, single yun. Basta hindi kinasal, single. So, available yun for marriage. Hindi adultery yun pagka naging asawa. Kasi hindi naman na-divorce yun eh. Ay, yung ginawa nila. Ha? Ginawa nila. Fornication yun. Masama yun. Babae ang magsasaka. Oo. Fornication is a sin. So, Pero, sa anak nila, kasalanan. Anak sa kasalanan. Yun ang wala naman nakasulat. Bastard tawag doon sa Bible eh. Bastard. May term yung Bible doon, bastard. Anak sa putok sa buho or anak sa labas. Bastard yun. Pero ngayon din siya masyadong Siyempre ngayon, nag-iingat tayo sa salita. No? Sabihin, bastard ka pala eh. Hindi ganon. So, ingat tayo sa salita, pero sa Bible meron yan. Dahil nga, nangyayari yan eh. Kahit na nung lumang tipan, nangyayari yan. Mga bastards. Ay, tanong ko. Sige. Halimbawa, yung pinag-aaralan natin, hindi pa sila Kristiyano. So, na-commit nila yan. Then, nagsasama na sila Bilang husband and wife. bilang husband. Pero hindi kasal. Pero, hindi, kasal. Yung patulad ka kanina sa nangyari na nag-divorce. Di ba? So, anong situation? Mag-asawa pa rin sila. Hindi. Kasalanan yun, di ba? Kasi, ano kasi kanina, nawala. Yung ibig ko sabihin, yung sa kung yung kasal ba nila is boy. Oo. Kasal sila. Kahit na unsaved sila. Pero lahat ng ginawa nila, dahil humingi na siya ng tawad, during the time na nililigtas siya ng Panginoon, hiningi niya ng tawad lahat ng kasalanan niya, forgiven yun. So, we are talking now about bagong saved na tao, maraming ginawang mali nung nakaraan, including divorce, including remarriage. Lahat yun ay mali. Lahat yun ay kasalanan. Pagdating ng salvation, pinatawad lahat yun. Hindi porket pinatawad yun, ay nababaliwala yung rules of marriage. Ibig sabihin, kung buhay pa yung asawa nitong tao na ito, asawa niya yun. Kahit may asawa na siyang bago. So, anong mangyayari ngayon po? Kasalanan mo rin kasi nakikisama na siya. Ayun, yun nga ang pag-uusapan natin na ano bang dapat gawain. Pag halimbawa, pupunta dito sa church, magpapa-member, tatanggapin ba? Yun andun ngayon yung pagkakaiba ng iba-ibang mga church. May mga church, Baptist church na tatanggapin. At ngayon, may mga even pastors, divorced and remarried 2 times, who are Baptist pastors. Pero sa BCA, we do not recognize such kind of decision of a church. We don't recognize. That is a liberal mind. That is a mind that distorts marriage. Because marriage is a picture of the relationship between Christ and the church. Kahit na hindi niya pa alam yung salita ng Panginoon before na yun, ngayon pa lang siya naging Christian. Meron kasi ano eh. Hindi, ngayon pa lang po nalalaman. O pag nalaman niya, di magsisi siya. Pero kasal na siya Kung mali yung turo sa kanya noon, tapos naging pinatawad na siya ng Panginoon, okay? Tinanggap siya ng church member na siya. Tapos ang turo pa rin, mali. So nagpapatuloy sila sa mali. Nalaman lumipat ngayon sa church or nakabasa siya ng libro or nakarinig siya ng preaching
na antindi. Pero kinonvict siya ng Panginoon na ito ang tama. So, anong gagawin mo? Di, punta ka doon sa tama. Kahit na may anak na sila. Kahit may anak. Anong gagawin? No? Basahin mo lahat yung verse na yan. Commit adultery, adultery, adultery. Sabi, no adulterer has any part in the kingdom of God. Oh. Sa 1 Corinthians 6:9. No adulterer or fornicator or idolater shall enter the kingdom of God. O magre-repent ka ngayon. Tapos, babalik ka na sa unang asawa. Ay, hindi. Ganun. Hindi na nga pwede yun eh. Defiled ka na eh. Di ba? Sabi defiled hindi ka na pwedeng tanggapin ng una mong asawa. Defiled. Kaya nga, hindi ka na nga pwedeng tanggapin Oh. ng asawa. Hindi may bago ka ng asawa. Oo. Ngayon, yung asawa mo na ngayon, na-realize mo, kasi hindi ka pa Kristyano, nakakapag-asawa ka ngayon, dahil lubos ka na sa dati, ngayon kasal na kayo sa pangalawang asawa mo. Nakakilala ka sa Panginoon, may pangalawa ka ng asawa. Nalaman mo ngayon yung salita ng Panginoon, ganyan. So, anong magiging stand dun, dun? Kung halimbawa, at sa... Celibate ka ngayon. Celibate. Yun ang celibacy ang pupuntahan mo hanggat buhay. Mapupunta ka sa celibate stage. Kasi ibig niyo po sabihin, iiwan mo na yung pangalawang asawa ko. Yan na yung, depende na yan sa sitwasyon, sa church, na kinabibilangan mo, sa community. Kung iiwan mo or magsasama kayo, pero ang importante, celibate. Celibate. Hanggat buhay yung asawa mo, celibate ka. Wala kang sexual relationships sa panibagong lalaki or babae. Magtitiis ka. Oo. Magtitiis na ako kasi nakakilala ka na. Yes. Pero before, na meron na nag-contact sa inyo, nag-anak ka Forgiven na yun. Forgiven yun. So, pag nang nakilala ka, ibig niyo sabihin, Yes. ay, hiwalay ko na itong asawa ko na ito na pangalawa. Whether hiwalay or magsasama kayo pero celibate, Wala kayong contact na doon. nasa arrangement na yon ng church, sitwasyon, maraming sitwasyon eh. Kaya, pero ang importante, celibacy. Kasi yun ang adultery eh. Ang adultery is yung relationship. 'Di ba? Yung sexual relationship, yun yung adultery. Stop mo yung adultery. Pero nagsasama kayo, ang tawag doon. Well, Kasama kayo ng ano. kaya nga depende sa sitwasyon. Kasi, if people will stumble, 'di ba? May matitisod. Dahil nagsasama kayo. 'Di ba? Member kayo ng isang church na sa kanilang rules, hindi pwede yan. Pero hindi nyo binrake yung marriage, pero member kayo. May matitisod. So dapat, kung wala namang natitisod, magkasama kayo sa bahay, walang naintindihan nila. Naintindihan lang yung sitwasyon nyo. Walang natitisod, walang nagkakasala, alam ng lahat na mali yung ginawa nyo nung una. Pero andyan lang kayo for the sake of that family, the children, pero wala kayong relationship. Nasa sa at maturity na yon nung nakakakita. Imposible, mahirap, pero yun ang guidance ng scripture eh. So, ang ano lang pala, yung church din ang mag-decide. Hindi, sabi ng expediency. Di ba sa Bible, merong law of expediency. Everything is lawful, but not all, everything is expedient. Lahat ay pwedeng gawain, pero hindi lahat ay karapat-dapat. So, kung merong matitisod, kahit pagkain mo ng baboy, huwag ka nang kumain ng baboy. Kesa may matisod. Diba? Pwede ka kumain ng baboy, di kasalanan. May matitisod eh. Di, lunukin mo na lang yung laway mo. Kesa may matisod. Sino ba? Brad. Paano daw po? Anong dawan ng napikot? Napikot, okay. Napikot. Tapos dahil sa pikot, hindi niya naman talaga mahal.
Ngayon pa kasal. Ngayon po, walang anak. Eh nakakita ng ang babae, nakakita ng mahal niya. Yung boyfriend niya, nagkabalikan sila, let's say. Ano po yun? Paano gagawin doon? Pag pikot siya. Ang pikot, di ba? Ang pinipikot lalaki. May babae din yung pikot. Pinipuwersa yun, hindi pikot. Pwersahan yun. Kasi pag lalaki, yun yung may threat. Na pikot. Oo. Yung ano naman, babae, niloko. Ayan, niloko. Pero hindi mo pwedeng, ewan ko, meron bang napipwersang, meron bang tututukan mong baril, papakasal ka o ano. Anyway, ang rules ng ating batas, pagka merong fraud, pagka merong defect, Void yun. hindi void, voidable. Iba yon. Pwedeng void. Voidable yon, provided na hindi lumalagpas pa ang 5 taon. Pag 5 taon, nagsama kayo, tapos hindi nyo binrake yung marriage, ginusto mo na, kahit na mali yung umpisa, nagiging binding na yon. So, may palugit na 5 taon. Pag nagpapikot kayo, may 5 taon. Ha? Okay, so okay na? May tanong ako yan? Wala na po. May tanong ako. Tumayo na tayo.